Nasalanta rin ng masamang panahon at baha ang ilang lugar dito sa Metro Manila. May report si Mark Salazar. Mark? Sandra, nandito ako ngayon sa covered court ng Barangay 105 sa port area. Nandito yung mahigit 200 pamilya ng Happyland. Dito sila nag-evacuate simula pa kahapon at oras na ngayon ng pananghalian. Alam mo, ang mga binibigay na pagkain sa kanila rito na simula raw kahapon ay hindi na para sa nutritional requirement ng mga nasa evacuation center kasi lugaw lamang kundi talagang pampainit lamang sa sikmurang nilalamig na simula nung sila manatili dito sa evacuation center. Talagang siksikan sila dito. Katunayan, Sandra, kanina habang kinukunan namin yung mga residente, yung mga batang nakapila sa medical team para humingi ng gamot para sa sipon, ay isa pang ali na may daladalang bata. Siguro wala pa 1 taon yung bata. Karga-karga niya, bigla na lang inatake ng epilepsy at natumba. Mabuti na lamang sa evacuation center na ito may medical team, kaya meron agad sumaklolo dun sa kawawa ng mga ali na malakas na kasi yung tama ng ulo sa bato dahil napalingon ako nung marinig ko. Ngayong kanina na tsansahan din namin si Mayor Lim na saglit lang ay dumaan dito at nagpapila ng mga tao, pinilahan siya at namigay siya ng tigisan ng piso sa bawat isa sa mga pumila sa kanya. Ay hindi ko naiwasang itanong kay Mayor Lim na hindi ba parang baka sabihin nangangampanya dahil parang hindi magandang tingnan na pinipilahan at pera, pero pinaliwanag naman niya na itong kaprasong pera 100 pesos para daw sa urgent needs na pwedeng mabili ng mga nasa evacuation center kahit na kape o sabon o paracetamol o ano man yung mga maliliit na bagay pero urgent need na mga nasa evacuation center. Ayon din kay Mayor Lim ay may 3,000 pang pamilya sa kabuuan ng Maynila, lungsod ng Maynila nasa 8 evacuation center. Kanina ay pinuntahan din namin, Sandra, yung evacuation center naman ng mga taga-sitio Damayan. Doon din, dito rin malapit din sa port area yon at doon naman ay mga Koreans, na isang NGO ng Koreans ang unang tumulong sa kanila at una namang tinarget ng mga Koreano ay yung mga bata na miyembro ng pamayanan na pinaka-vulnerable at yun ang kanilang inuna sa feeding program. Binigyan pa nga ng libreng shampoo, anti-kuto na shampoo at haircut. Yung mga bagay daw na kahit pa paano magpapakita ng semblance of normalcy sa buhay ng mga bata dahil kahapon yung mga apektado nga naman sila talaga mga nalubog ang mga bahay nila kasama ng mga magulang nila. Habang sila ang mga nasa evacuation center, yung kanilang mga magulang ay nasa kanilang bahay para magkimis ng mga nila na dinumihan at nalubog sa baha at ang mga bata naman ang natira sa evacuation center. Sandra? Mark, yung mga barko na pampasahero, may balita ka ba kung sila ay nagbukas na at maaari nang maglayag ngayong araw? Sa port area. Nako, Sandra, kasi ang aking sinadya yung mga nasalantaan na nasa evacuation center, hindi ako pumunta doon mismo sa Ports Authority para matanong yan. Pero kung tatanungin mo ako kung ano yung tsura ng dagat, ay kalmado dagat at Sandra, kasi simula rito kaninang umaga na kami narito ay mas madalang na yung umulan, mas malimit yung tila yung araw at yung dagat dito, yung Manila Bay, makikita mo marami ng mga maliliit na bangka, yung mga taga Happyland, taga Sitio Damayan, ang marami sa kanilang nangingisda o yung nangunguha ng mga seashells ay nagbalik na sa kanilang hanap buhay dahil kalmado ang dagat. Ngayon, babalikan kita, Sandra, kasi hindi ko sigurado naman kung halimbawa yung mga passenger vessels ay pinapayagan na maglayag sa mga oras na ito, Sandra. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar.